Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes, ang tubig sa Angat Dam ay bumaba sa tinatawag na below normal operating level dahil naman sa matinding init at kawalan ng pagulan sa nakalipas na mga buwan. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Kahapon, araw ng Huwebes, ang water level ng Angat Dam ay 178.8 meters above sea level. Mahigit 1 metrong mas mababa sa kinakailangan na 180 meters above sea level na operating level. Ang kasalukuyang level naman ay 34 na metrong mas mababa kumpara naman sa 212 meters above sea level normal level ng reservoir. Noong nakaraang linggo, ang water level ng dam ay nasa 180 meters above sea level. Sa pag-iral ng high heat index at kawalan ng pag-ulan, resulta nito mabilis na nauubos ang available na tubig na kinukuha mula sa Angat Dam. Noong nakaraang buwan lamang April 17, ang water elevation sa Angat Dam ay 190. 200 meters above sea level naman noong March 22 at 210 meters noong January 19. Ang mga magsasakang umaasa sa irrigation water mula sa Angat Dam ay kinakailangang mag-rely na lamang sa tubig ulan sa natitirang standing crops dahil naman sa harvest end na sa pagtatapos ng buwang kasalukuyan. Samantala, sa kaugnay pa rin pong balita, sa pag-iral pa rin ng tag-init sa ating bansa sa mga panahong ito, hanggang 48 mga lugar, 48 areas ang makararanas ng danger level heat index naman sa araw na ito at kahapon. Kahapon ang Tuguegarao sa Cagayan at kasiguran sa lalawigan ng Aurora ay nakapagtala ng 46 degrees Celsius na heat index. Ayon sa Pag-asa, ang Pag-asa Heat Index chart ay nagpapakita na ang Hacienda Luisita sa Tarlac, ang Pili sa Camarines Sur, Borongan at Giwan Eastern Samar, maging ang Surigao City ay nakapagtala ng 45 degrees Celsius heat index. Samantala, sa Pasay City naman at sa Quezon City, nakaranas din ito ng danger level heat index na 42 degrees Celsius. Ang danger level heat index ay nagbumula sa 42 hanggang 51 degrees. Sabi ng Pag-asa, ang exposure sa danger level heat index na patuloy na aktibidad ay pwedeng magresulta ng heat exhaustion o kaya naman ay heat stroke. Paalala ng Pag-asa sa publiko, uminom ng maraming tubig. Iwasan na lumabas partikular sa mga oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At gumamit daw ng sunscreen para protektahan ng sarili laban naman sa matinding init ng tag-araw. Dahil pa rin po sa tindi ng temperatura o init na nararasan sa kasalukuyan, lumakas ang consumption ng kuryente. Sa buong bansa, gumagamit ng electric fan o gumagamit ng air conditioning units. Sa pagtaas ng demand sa power supply, nagbabala kahapon ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, ng power supply at operating reserves ng NGCP nananatiling hindi sapat o insufficient at patuloy na magre-resulta ito ng electricity outages na kapareho noong nangyari ng Miyerkules ng gabi kung saan halos 1 milyong kabahayan ang nawala ng kuryente sa harap naman ng matinding init ng panahon. Ang grid operator ay nagpapaliwanag na ang red alert status ay inilalabas nila kapag ang power supply ay insufficient para mapunan ang consumer demand at ang regulating requirement ng transmission grid. Samantalang ang yellow alert naman ay indikasyon ng operating margin ay hindi sapat para daw mapunan ng transmission grid's contingency requirement. Muli itinaas kahapon ng NGCP ang red at yellow alert status sa kasabay ng pag-iral ng mainit na at malinsangang panahon sa Metro Manila at halos sa buong bansa.
NGCP, nag-ulat din kahapon ng Luzon Grid ay nakapagtala ng available capacity na 12,479 megawatts pero ang peak demands ay 12,595 o mas mataas pa ang peak demand kumpara naman sa available na kuryente. Sinabi ng NGCP na 17 planta ng kuryente ang nasa forced outage o hindi napapakinabangan simula pa noong Marso. 3 simula pa ng 2025 at 2 simula pa ng 2024 at isang planta ang sira simula pa ng 2019 samantalang 14 na planta ng kuryente ay gumagana sa tinatawag na derated capacities o hindi ang kanyang kabuang sinasabing kakayahan. Ang outages na ito ang nagpababa sa kapasidad ng supply ng kuryenteng nagresulta sa kabuuan na 4,200 megawatts ang hindi available sa Luzon Grid. Sa kabilang dako naman, ang Visayas Grid ayon pa rin sa NGCP ay nasa red alert mula alas 4 hanggang alas 9 ng gabi. Ang yellow alert alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ang available capacity sa Visayas Grid ay 2,400 megawatts lamang. Kulang ito sa projected peak demand na 2,500 megawatts. Ayon sa NGCP, ang 11 planta ay nasa forced outage simula pa noong March 2026. 4 naman simula noong 2025, 2 simula pa noong 2024 at 2 simula pa noong 2023. Isang planta sira na 2021 pa. Samantalang ang 12 ay tumatakbo sa derated capacities. Sa kabuang 866 ang nawawalang supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ang karamihan sa hindi na-deliver na supply ng kuryente ay nagmumula sa mga green power plant o nagmumula sa mga renewable energy na hindi nakaka-deliver ng kuryente sa panahon na ito ay kailangan.